Magandang umaga po, magandang umaga sa inyong lahat. Today is September 12. September 12 is Friday, araw po ng Biyernes ngayon. Time check tayo, 11:53. Magtatanghalian na po. Okay, magtatanghali na. Okay. Kanina pa sana to, kaya lang may mga event dito sa school. Katulad nung kanina, meron kaming larong Pinoy. Nasabayan din yon ng tryout ng sports. At alam nyo, kapag may mga ganyang sports, maingay ang lahat. Maingay ang mga bata, nagsisigawan, nagtitilian. Kanina pa sana to, pero hindi ko na lang ginawa kasi sinubukan ko rin na record ako ng konti, pero talagang nagsasalubong yung ingay at saka yung sinasabi ko. Sabi ko, mamaya na lang, pagtahimik na lahat. So, nag-uwian na mga bata. Bukod pa doon, may kasunod na event mamaya, yung aming seminar tungkol sa gender development and sensitivity. Gender sensitivity, yung tinatawag na GAD, sa Department of Education. Yun po yan. So, di ba, ang official login ko is 12 in the afternoon hanggang 6 in the afternoon. Pero sa araw na ito, naging pangumaga po kami. Kaya kagabi, hindi na rin ako nakapag-record ng video at hindi na ako nakapag-upload ng video kagabi. Kinailangang magpahinga ng maaga at ihanda ang gagawin. Kasi may assignment din po ako dun sa gagawing seminar mamaya. God. Okay? So kanina maingay. Gagawin ko sana. Pero dahil maingay nga, nagkakaroon ng competition dun sa audio ko. At yung ingay na nagagawa ng mga bata dahil sila'y naglalarong Pinoy. So, ang nasa likod ko, yan ay Monday uniform. Patong-patong na po yan. Iuwi ko na yan. End of the week. Para labahan. So, Monday uniform yung nasa likod. Kulay green. Ito yung aking quiet corner. Ito yung aking altar. So, another video. Today, mag-uusap ulit tayo tungkol uli naman sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo for today. Medyo haggard na si Sir. Kailangan ko na mag-ahit. Okay. So, pasensya na po sa itsura ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo for today, ang salita ng Diyos for today, na ginagamit sa mga misa sa ating Katolikong simbahan. Yan po ang aking sharing sa inyo sa ngayon. So you pray for me habang ginagawa ko to, maging maayos ang lahat. So what is the gospel for today na ating pag-uusapan? September 12, yung Friday. Ito po gamit ko. Yung aking Bible. Yung aking Bible diary journal. Today is September 12, Friday, 2025. Nasa 23rd week tayo of ordinary time. Okay, katatapos lang ng birthday ng mahal na ina, Virgin Mary. Napag-usapan na po natin ang Ebanghelyo. Okay, pero bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Samahan niyo ako sa ating pananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. And send forth the Spirit, and they shall be created, and you shall renew
the face of the earth. O God, by the Holy Spirit, by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Spirit, Holy Spirit, we may be truly wise and ever rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So again, magandang umaga po sa inyong lahat. Simula na po tayo. So saan galing ang ating ebanghelyo para sa araw na ito na ginagamit sa pag-aaral at pagtuturo sa ating mga Katolikong simbahan? Ito po ay galing sa aklat ni San Lucas, Kabanata 6, mga talata 39 hanggang 42. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. And Jesus offered this example. Can a blind person lead another blind person? Surely, both will fall into a ditch. A disciple is not above the master, but when fully trained, he will be like the master. So why do you pay attention to the speck in your brother's eye, while you have a log in your eye and are not conscious of it? How can you say to your neighbor, "Friend, let me take this speck out of your eye," when you can remove the log in your own? You hypocrite, first remove the log from your own eye, and then you will see clearly enough to remove the speck from your neighbor's eye. The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, yun po yung ating Gospel for today. English siya. Wala po kasi akong kopya ng Tagalog. Meron ako kopya Tagalog sa bahay. At kahit yung nasa altar, English version din po yan. English version ng Community Bible. So, yun yung usapan. Yun yung Gospel for today. So, ano sinasabi dyan? Una, it is easy for us to judge others than to judge our own selves. Madalas yan, madali nating hatulan ng ibang tao, madali sa atin na makita at sabihin ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun nga ang karaniwang nangyayari. Madali tayong humusga, madali tayong humatol, madali para sa atin na makita ang pagkakamali ng iba, pero tayo sa ating sarili, sa maraming pagkakataon, hindi tayo nagiging mindful, hindi tayo nagiging conscious sa ating mga sarili. That is a constant temptation to us, not only a temptation, but a mistake, isang pagkakamali. We are always tempted to walang hunos dili. Wala bang hunos dili? Bigla-biglaan, mabilisan, ang dali mong sabihin, mali. Ang dali mong sabihin, ang dali mong makita, mali. Ang dali mong tukuyin, ang dali mong ituro ang pagkakamali ng iba. We are always tempted to hastily pay attention to the speck in our brother's eye. Yung nakalagay sa Ebanghelyo. We are
We are tempted, we are constantly making a mistake about easily determining, easily identifying the errors, the mistakes, the failures of others. But in terms of noticing our own eye, siyempre, hindi naman natin makikita ang ating sariling mata, di ba? But in terms of noticing our own eye, ibig sabihin, what is our own condition? What is our own personal circumstances? Nandyan na nga tayo sa pagkakamali. Kung minsan oo, aware tayo na ang ginagawa natin ay mali. Pero anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin, alam natin na tayo'y nandun sa isang sitwasyong mali. Nandun tayo sa isang sirkumstansyang mali. Malinaw sa atin yon. Alam natin. Pero anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin, pinapagpag lang natin. Ginaganon lang natin, pinapagpag lang natin. Di ba? Pagpag mo lang yan. Pagpag mo lang yan. Ganun ang ginagawa natin. Even if we are mindful, even if we are conscious doon sa ating sariling pagkakamali, sa ating sariling kasalanan, dito sariling tahilam ng mata, sariling puwing sa ating mga mata, pinapagpag lang natin, ni-ignore natin, pinagsasawalang kibo natin, ginagawa natin hindi big deal. Pero kapag iba nagkamali, iba ang nakita nating nagkakamali, big deal. Pinalalabas talaga natin, tinuturing talaga natin big deal yun. Pero pag sa atin, parang hindi nagiging big deal. Okay, hindi natin ginagawang big deal. So, most of the time, we're not really conscious or aware ng ating mga sarili. Kahit sarili na nga natin, kung minsan hirap pa tayong kilalanin, di ba? So, even if we are conscious, we ignore or we brushes off these things na dapat nating ayusin, what needs to be done, na dapat umalis tayo sa isang pagkakamaling yan, na dapat layuan natin ang isang pagkakamaling yan, na dapat ituwid natin ang isang pagkakamaling yan, anumang pagkakamali yan. At kung tukso, hindi rin tamang o tukso, layuan mo ako, kundi ikaw ang lalayo sa tukso. Yun din ang sinasabi. Yun ang tamang gawin sa tukso. Dahil ang tuksong yan ay ginawa ng isang matalinong demonyo. Sabi ng isang pares, Father Orbos yata, huwag mo isipin, nakakayanin mo ang demonyo sa kanyang katusuhan para tuksuhin kang magkasala. Madalas, mabibigo ka. Lalo na kung isa kang taong hindi madasalin, lalo na kung ikaw ay isang taong may malayong relasyon sa Diyos. Madali kang bibigay sa anumang tukso. Huwag mong isipin na magiging mas matalino ka pa na demonyo na siyang nagbibigay, nagdudulot ng tukso. Napakatanda na ng demonyong yan. Limulan sa pool, nandyan na yan. Nang likain ng mundo, nandyan na yan. Nung dumating si Kristo hanggang sa ngayon, ilang libong taon na yon. At bago dumating si Kristo, doon sa pagkalikha ng mundo, ilang libong taon din yon. Nandun na siya. Kaya marami na yung karanasan, yung demonyo na yan. At anong sabi? Experience is the best teacher. So, wag kang makipagsalubungan sa demonyo yan. Lalo na sa usapin ng tukso at pagkakasala.
Madalas sa madalas, pag yan ang kaharap mo, tatalo ka niyan, mabibigo ka niyan. Mabibigo ka sa pakikipagtapat dyan. Kasi matalino na nga yan, at masyado na siyang matanda at maraming karanasan. Parang ibig sabihin, alam niya na mga tuksong kung saan ang tao madaling bibigay o mga klase ng tuksong talagang mahirap pahindian ng sinumang tao. So, yung sabi, mabuti, it is also good to be so mindful, so conscious about ourselves. Okay? Consciousness of oneself, to be mindful of oneself. Okay? Hindi para, yung iba kasi masyadong conscious, pogi ba ako? Maganda ba ako? Ganun ang kanilang consciousness. Hindi yung consciousness na sinasabi ko. Okay? Hindi na ako nakakapag-ahit, kailangan ko na mag-ahit. Yan, ganyan. Hindi yan yung consciousness na sinasabi ko. Kundi the inner consciousness, the deeper consciousness, the mindfulness of our own self, the inner self. So if you had this constant checking of yourself, if you had this constant evaluation of yourself, self-evaluation, and self-assessment, importante talaga yan. Ano ang aking mga kahinaan? Ano ang aking mga kalakasan? Bakit kailangang alamin? Kasi kapag mindful ka about your weaknesses, whatever man, ano man yan, gagawa ka ng mga bagay, mga intervention, para kahit papano yung mga weaknesses na yan, mapaglabanan, magawan ng solusyon. Kung yung weakness man na yan ay nagdudulot ng maraming problema. So kung kilala mo ang iyong mga sarili, ang iyong mga weaknesses, ang iyong mga strength, yung strength mo, pwede mo pa siyang i-improve. So if we are mindful of ourselves, of our inner self, by doing that, by doing the constant checking, constant assessment, constant self-evaluation, doing that, we can take immediate action as to what are the key areas in our life that needs to be improved. Yan, that needs to be improved. And if we are also aware of our weaknesses, then we can also take actions. How can I cope up with these weaknesses? Yan. And there is always a room for improvement. Diba? Sabi ng mga wise people, ng mga pilosopo, there will always be a room for improvement. If we want ourselves to improve, then we should do something for our own improvement. Some said, practice makes one better. Practice makes one better than before, if not perfect. Kaya sabi naman ng iba, practice makes perfect. Di ba? Practice makes perfect. Mahirap abutin, mahirap magawa ang perfection, but that is doable. Magagawa yun. Practice to perfection, paano maggitara. Practice to perfection, paano mag-sketch, paano mag-drawing. There will always be some room for improvement. Nangyayari lang, because we do nothing, wala tayong ginagawa of any practice to improve ourselves, hindi tayo nagkakaroon ng improvement. Even the spiritual life,
improve your spiritual life. Huwag mong iksian ang oras ng iyong mga dasal. Habaan mo kaya. Dadasal ka 2-3 minuto. Habaan mo kaya kahit gawin mo 15 minutes, 30 minutes. Habaan mo kaya. Kung nagbabasa ka ng mga spiritual readings, 2-3 page, habaan mo kaya. Gawin mo 5-6 na page. Practice. Habaan mo ang yung prayer time. Habaan mo ang yung mga spiritual readings. Habaan mo ang yung mga time to study. Habaan mo. Dagdagan mo. Habaan mo, dagdagan mo. Mag-i-improve ang spirituality. So, nobody improves when nobody is determined to take actions for improvement. If we want to improve, then we should do something for our improvement. Again, some said, practice makes one better compared than before, if not perfect. Ngayon, if we are in a position, balikan yung gospel, if we are in a position or in a kind of position that is sensitive, sensitibong posisyon, sensitibong katungkulan, if we are in a sensitive position, too sensitive, we should be very careful about what we say and what we do. We should be careful about what we say or what we do. Nasa Ebanghelyo tayo. Hinahanapan natin ng relevance. Bakit ko nasabi yan? Why? Because with what we say and what we do, maraming, there will be many which might be affected for better or for worse. Sensitibong posisyon, sensitibong kalagayan. Ang pagiging magulang ay sensitibong posisyon at sensitibong kalagayan. Nasa ilalim ng iyong kapangyarihan ang iyong mga anak. That is a sensitive position. That is a sensitive circumstance. Punta tayo sa akin. Ang pagiging guro is a sensitive position. It's a sensitive circumstance. So again, nasabi ko kanina, if we are in a position, in a kind of position that is sensitive, too sensitive, mag-iingat tayo. We should be careful about what we say and what we do. Even with what we say. Ay sabi ng iba, binabaliwala nila, minamaliit nila yung word, yung salita. Yung salita na yan, pag di talaga yung pag-iingatan, maaaring maging dahilan yan para makasira o para makabuo. Ganon din sa ginagawa. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ginamitan niya lang ng salita. Let there be light. Diba? Let there be light. And so there was light. Ginamitan niya lang ng salita. Salita ng Diyos yun, sir eh. Ano bang, may malayong pagkakaiba ang ating salita sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is so powerful. Pero hindi ibig sabihin na ang ating mga salita, wala na rin yung kapangyarihan. Wala na rin yung power. Pagalitan mo ng pagalitan ng anak mo, wala ka ng ibang ginawa, kundi pagalitan na lang yan ng pagalitan. Yung mga anak mong yan, ma-stress siya ng todo. Ano ba yun yan, di ba, mga reklamo? Si mama, pakabungangera, di ba? Masyado mong i-pressure ang mga anak mo. Mag-aral ka. Wala ka nang ginawa araw-araw. Hindi mo na nga mapaglaro, di ba?
di mo na mapaglaro, di mo na sila mabigyan ng masayang buhay. Iniisip mo kasi kailangan nilang maging matuto habang maaga pa. Bigyan mo sila ng responsibilidad at trabaho. Maghugas ng pinggan, maglinis ng buong bahay, maglinis ng bakuran, magtanim dito, magtanim doon. Pero dahil sa kagustuhan mo, na sinasabi mo na dapat nilang matutunan ang mahalagang aral ng buhay, hindi mo na sila nabibigyan ng kasiyahan. Mahalaga sa bata ang kasiyahan, ang kaligayahan. So wag puro responsibilidad. Let them also enjoy life. Let them also enjoy life. Let them play. Let them sing. Let them dance. Diba? Ganun yun. May kanta nga nun eh. Hayaan nating ang mga bata ay maglaro at magtampisaw sa ulan. May gumagawa pa ba niyan? Pag nagsabi ang anak, "Ma, pa, muulan, maliligo ako sa ulan." No, huwag ka maligo sa ulan. Magkakasakit ka. Ganun kaagad tayo. Ganun kaagad tayo. Nagsusumit na naman ako. Okay. So, again, if we are in a position, in a kind of position that is sensitive, too sensitive, like being a parent for our children, or being a teacher to my students, I should be careful with what I say. I should be careful with what I do. If you are a parent, you should be careful about what you say or what would you do with your children. Because with what you say and with what you do, somehow it will affect them. Somehow it will affect them. So that is the other word, the gospel for today. That is the other word. Guiding and teaching is a sensitive position. Guiding and teaching is also a position of a parent. Role din yan ng magulang, to guide and to teach. If we are not careful about it, anong sabi ng Ebanghelyo? Para tayong bulag na akayin ang kapwa bulag. At anong mangyayari sa atin? Pare-pareho tayong malalaglag sa kanal. Ang ibig sabihin ni Jesus doon, mag-iingat tayo, lalo na kung ang posisyon natin gumabay, lalo na ang posisyon natin mag-akay, bago natin gawin at sabihin ng isang bagay, talagang pag-isipan muna natin. Yes, magkakamali tayo. Marami tayong pagkakamali. Matatanda na nga, nagkakamali. Matataas ang pinag-aralan, nagkakamali. May malalaking titulo, nagkakamali. But that is not the point. That is not the point na bawal magkamali. Bawal magkamali. Parang imposible yung ipagbawal na wag magkamali. Dahil may magkakamali. At ano ang punto sa bawat pagkakamaling yan? Matuto ka dyan. Na yung pagkakamali, wag mawalan ng saysay. Wag mawalan ng saysay. Na mula sa pagkakamaling yan, may isang aral. Pwede. Nagkamali ako dyan, nasaktan ako dyan, nabigo ako dyan, nagbigay sa akin ng mga negatibong bunga. Therefore, isang aral, huwag ko nang ulitin. Nagkamali ako dyan, therefore, lalayuan ko, di ko na uli gagawin. Nagkamali ako dyan, nakita ko ang aking pagkakamali, therefore, kailangan kong ihingi ng tawad, kailangan kong pagsisiyan, at kailangan magkaroon ako ng conviction na magbago.
So yun sinasabi ni Jesus, mag-iingat tayo, lalo na tayo yung nasa unahan, tayo yung sinusundan, tayo yung nagsisilbing gabay. Kasi pag tayo di nag-iisip sa ating mga ginagawa, talagang nag-iisip na wala tayong hunus dili, pabigla-bigla tayo, baka sa ating pagkakamali, pati yung sumusunod sa atin, sila din mahuhulog sa hukay. And so, guiding and teaching is a sensitive position. It is also a position of parents, position of people in the higher ups. If you are not careful about it, careful about this, careless instead of having the proper guidance, the contrary might happen to people. Sa halip na maging guided, maging misguided are those people under your care. Misguided people under your care, under your not careful actions. Mga gawang di pinag-isipan, mga salitang binitiwan na hindi rin pinag-isipan. So the message is serious. The message is serious. The message is strong. Strong and serious. For the one who guide and teach, this is also one of which we can relate to. Eto. Ano itong something that we can relate to? Anong sabi? Dito po sa notes ko. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking bato, gilingang bato, at ihulog siya sa kalaliman ng dagat kaysa na siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman o ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Sabi ni Jesus, mas mabuti pa, bitinan ka ng bato sa leeg, malaking bato, gilingang bato, malaki yun, at ilagay ang batong yan at ibitin sa leeg mo at ihulog ka sa karagatan. Ihulog ka sa gitna ng karagatan. Kumpara sa, di ba? Kumpara sa. Okay? Kaysa o kumpara sa maging sanhi ka ng pagkakasala ng ibang tao, lalo na ng mga maliliit, lalo na ng mga mahihina. Okay? So, yun yung relasyon. That there is a severe consequence, there is a great negative consequence for anyone that causes others to be led astray, and in particular, a believer, or someone weak, or someone little. And then, ang may relasyon sa Ebanghelyo ngayon, taga-akay ka, taga-pagturo ka, pero di ka nag-iingat sa iyong pag-aakay, sa iyong pagtuturo. Baka sa halip na magabayan mo, yung dapat mong gabayan, maging dahilan ka pa ng pagkaligaw. And so all of us are parents in some way. Old people, some are old people. Matured people. Or the matured people act with maturity. Dapat may maturity. Tumatanda ng paurong, di ba? Wag sa atin mangyari yun. Tumatanda ng paurong. For the young people, there is also a caution. Ito rin ang sinasabi. Be careful kung sino ang mga pinaniniwalaan mo. Be careful about kung sino ang mga sinusundan mo. Baka mamaya yung sinusundan mo na tinuturing mong gabay, tinuturing mong makakatulong sa iyo sa tamang paraan ng pamumuhay. Baka mamaya
Padalos-dalos yan sa paggagabay. At kung padalos-dalos siya at di maingat, at siya'y magkamali, sunod ka lang ng sunod, ano mangyayari sa inyo, pareho kayong mapapahamak. Also, the caution is for both parties. Sa umaakay at sa nag-aakay, sa nagtuturo at sa tinuturuan, sa gumagabay at sa ginagabayan. The caution is for both parties. Now, last part na tayo. If you find yourself, kung makikita mo ang iyong sarili, kung matatagpuan mo ang iyong sarili, na nandun sa sitwasyon na kailangan mong humatol, kailangan mong humusga, kailangan mong mag-judge. If you find yourself in the situation or in the circumstances to make judgment, to judge, you also make sure that you judge correctly, that you judge properly. Hindi masamang humatol, pero siguruhin mo na sa bawat hatol mo, magiging maingat ka, magiging tama ka sa bawat bibitiwan mong hatol. Kasama din yan. Kasama din yan sa gospel. Ang dali mong hatulan ng iba, pero ang sarili mo, kinukulang ka sa self-assessment, sa self-consciousness, sa mindfulness of your own self. So, kung darating ka naman doon sa circumstansya na kailangan mong humatol, magbigay ng hatol, siguruhin mo na ang mga hatol mo ay tama. Kasi kung minsan may mga hatol na bias, may mga hatol na may kinikilingan, may mga hatol na ginagawa because of some favor. Mali yun, di ba? Mali yun. Dapat kung hahatol tayo, walang anumang impluwensya ng anuman. Nag-aaway, dalawang mong kaibigan. Yung isa mong kaibigan, mas gusto mong kaibigan, mas favorite mo siya kaysa dun sa isa. You are playing favorites. Kaya lang, yung favorite mo, siyang mali. Hahatulan mo ba yun? Based on, because favorite mo siya. Dapat ikaw ay impartial. Giving your judgment. And dapat ikaw ay reasonable. Giving your judgment. Diba? So, ano ibig sabihin? Masama bang umatol? Hindi masamang umatol, pero siguraduhin natin na ang ating mga hatol tama. At huwag tayong basa-basa nagiging mapaghatol sa iba, samantalang ating sarili nagkukulang tayong tignan, nagkukulang tayong saliksikin ng ating mga sarili. Masyado nang umaba. So, yan na po ang aking sharing. If you find yourself in the situation or in the circumstances to judge or make judgment, make sure that you also judge properly. You judge correctly, you judge reasonably, you judge impartially, without bias or anything, without any favor dun sa sitwasyon na dapat mong bigyan ng judgment. Because if you don't, kapag di ka hahatol ng tuwid at tama, proper judgment, if you will not do that, making proper judgment at its proper time, and in God's time, in its God's time,
the judge of all judges. Kilala nyo na yan. Ang hukom ng lahat ng mga hukom will judge you with any of your improper judgment. Ang mga hatol mong mali, ang mga hatol mong bias, ang mga hatol mong hindi makatwiran, ikaw din sa huli hahatulan ng hukom ng lahat ng mga hukom. Yun ang Diyos. Yun ang Diyos. The judge of all judges will someday judge you with the same. Kung hindi ka naging tapat sa iyong paghatol, kung hindi ka naging tapat sa iyong paghatol, makaaasa ka na ikaw naman hahatulan niya ng may buong katapatan. Kung hindi ka magiging just sa iyong mga paghatol, makakaasa din ka naman, makakaasa din naman tayo na nahahatulan niya tayo ng may talagang katarungan. That is God. So mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, kaibigan. Mag-ingat ako. Mag-ingat tayo. Maring tayo yung gumagabay o tayo yung sumusunod sa isang gabay. Kapwa tayo mag-ingat. Both parties may caution. Kaya gumagabay, mag-ingat ka. Dahil baka magkamali ka at sa iyong pagkakamali, pati yung ginagabayan mo, mahulog sa hukay. Ikaw ang sumusunod, ikaw ang ginagabayan. Mag-ingat ka rin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, yung sinusundan mo, dahil tao din naman yan, magiging perfect yan. Sa lahat ng oras at pagkakataon, meron lang isang perfect. And that is God. All of us are imperfect. All of us are imperfect. So dyan na po natin tapusin. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mag-aahit na po ako. Mag-aahit na po. Again, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Hanggang sa muli po. Sir Aaron, isang public school teacher. Salamat po.